Sige po, magsimula na po tayo. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Marami pong salamat, Panginoon, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, niliwalhati, tinataas, pinararangalan. Purihin ang pangalan mo, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Kami po ay naparito sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, kami po ay pakalinisin ng iyong makapangyarihang banal na dugo, Panginoong Jesus. Ang bawat kasalanan, karumihan, pagkakamali, pagkukulang na nagawa ng bawat isa, linisin mo po ang bawat isa sa amin at patuloy na hiniling namin na sa gabing ito, patuloy ka pong gumawa sa amin ng makapangyarihang gawa. Patuloy mo po kaming pakinggan sa aming mga panalangin. Patuloy mo po kaming samahan sa pag-aaral ng salita. At ang mga salita mo ay patuloy na isagawa namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran na naka-online na. Dalayan ko po na patuloy na tumawag ka pa ng mga lalaki at babae na makikinig na yung salita. Tulungan mo po ang mga kasambahay namin at mga kasama sa bahay ay makasama namin sa pakikinig na yung salita. Pagpalain mo ang gawain ito, ikaw lamang matataas at mapararangalan, walang sinang mang iba. Ito po ang aming panalangin pagsamo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. Okay po, good evening muli sa lahat ng mga nakatune in na. At i-share po nyo ito sa inyong mga kaibigan, mga ka-groupings, sa ating groupings at sa inyong mga mahal sa buhay, no? Oras na upang tayo po ay makinig ng salita ng Diyos, no? Magandang gabi sa lahat na naka-online, na hindi nagsasawa na makinig ng salita ng Diyos. Ugaliin po natin na suportahan ang ating live stream, Merkules, Biyernes, at Linggo, no? Yan po ang ating mga gawain. At nawa po, mga kapatid, wag po tayo magsawa, no? Na ito po ay ating i-share para po tayo po ay makapag-akay ng mga kaluluwa. Kung hindi man kayo magamit sa paraang pangangaral ng salita ng Diyos, mag-share po kayo, i-share po ninyo ang ating mga live stream sa ating kapwa, no? Oras na po, ito po ang mga panahon na kung saan tunay na malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya po, dapat po talaga na sama-sama po tayo magtulungan upang makapag-akay ng mga tao, ng mga kaluluwa sa ating Panginoon, no? Okay, magsimula na po tayo. Ang ating topic is all about prayer, part 3. Pangatlong parte, bahagi na po ito. At ang subtitle po natin ay Praying People of God. Mga taong nananalangin sa Diyos, no? Okay. Sino po itong mga taong ito na tinawag upang manalangin sa Diyos? Walang iba, kundi ang bawat isa sa atin. Tayong mga Kristiyano, excuse me, tayong mga Kristiyano, mga nahugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus na tinanggap si Jesus sa ating mga puso at kinilala siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayong lahat na ipinanganak na muli o na born again o yung mga tunay na Kristiyano, tayo po ay at ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos na manalangin, no? Napakadakilang pribilehiyo, what a great privilege na tayo po ay meron, no? Excuse me. Na tayo po ay meron, na tayo po ay pribilehiyo po ito, na tayo po ay tinawag ng Diyos upang makipag-usap sa Kanya, upang manalangin sa Kanya, no? Sabi nga po sa ibang bahagi ng kasulatan sa Old Testament, sa Book of Psalm, "Call unto me on the day of trouble," no? So inanyayahan tayo, ini-invite tayo na manalangin sa Kanya. If my people will humble themselves and pray, no? Yan po yung sinasabi sa 2 Chronicles 7:14. So ito po ay mga kasulatan o nakasulat sa Biblia
na kung saan tayo inaanyayahan ng Panginoon na manalangin. So, isang pribilehiyo na tayo tinawag ng Diyos, na inimbita niya, na inanyayahan ng manalangin sa Kanya. No? Tayo inimbitahan ng Diyos na makipag-usap sa Kanya, about anything, at any place, at any time. No? Tayo ay inimbitahan ng Diyos na makipag-usap sa Kanya patungkol sa anumang bagay, sa anumang panahon, sa anumang oras, no? At sa anumang sitwasyon, no? Tayo binigyan ng Diyos ng oportunidad na maging bahagi ng Kanyang mga himala. Dahil naniniwala po tayong lubos na answer sa ating mga panalangin o kasagutan sa ating panalangin ay bawat individual na pag tayo nananalangin sa Kanya, nakakasaksi po tayo ng mga himala, no? Bawat individual, bawat pamilya, at bawat nation na nananalangin sa Kanya ay nasasaksihan ang mga himala ng ating Panginoon dahil sa pagtugon ng Diyos sa ating mga kahilingan o panalangin, no? Sinasabi rin po sa Biblia sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, na tayo ay dapat manalangin walang patid, na ibig sabihin, magpatuloy tayo na manalangin, lagi tayong manalangin. We are told to pray without ceasing, na lagi tayong mag-pray, no? So, ibig sabihin, hindi na kailangan na pumasok ka sa kwarto mo, na itaas ang iyong kamay, iluhod ang iyong mga tuhod, para manalangin. Ibig sabihin nito, anywhere, saan ka man naroroon, anumang panahon, anumang sitwasyon, pwede kang tumawag sa Diyos, no? Dahil ang ating Diyos ay omniscient, He is a sovereign God, He is a powerful God, He knows everything, kaya nating, pwede tayo manalangin sa Kanya sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, saan man tayo naroroon, o pwede tayong manalangin sa Kanya dahil ito ay commandment ng Lord. Pray without ceasing. Manalangin tayo na walang patid, no? Ibig sabihin, it must be our lifestyle, na ito ang ating lifestyle. Ito yung ating gawain, kinaugaliang gawain na tayo laging manalangin. Okay, are you praying? Nananalangin po ba tayo, mga kapatid, mga tagapakinig, mga tagapanood ng bidyong ito? Tayo po ba ay nananalangin always? Are we praying always? Are we pray without ceasing? Nananalangin ba tayo, walang patid? Lagi ba nating naaalala ang ating Diyos? Nasa isipan ba natin ang ating Panginoon? Nasa puso ba natin siya? Na sa lahat ng panahon o anumang sitwasyon o anumang pagkakataon sa man tayo pumaroon ay nananalangin tayo, nagpe-pray tayo. Ang panalangin ay hindi yung kahit maikli lang na, Lord, ingatan mo po kami. Lord, patnubayan mo kami. No? Panginoon, samahan mo po kami. It is a prayer. Ito po ay isang uri ng panalangin. Isang maikling panalangin, pero saan man tayo naroroon, saan man tayo, anumang sitwasyon, anumang panahon, nauusal natin to sa Panginoon. Yung mga maikling panalangin na ito rin po ay isang panalangin, no? So, magagawa po natin yung panalangin na, o yung salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:17, na pray without ceasing, manalangin tayong walang patid, na kahit maikling panalangin, ay naalala natin ng Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya. Dahil gustong-gusto ng Panginoon na tayo nagtitiwala sa Kanya, na Siya lang iniisip natin, na Siya ang ating inaalala, kung tayo man ay nahihirapan, kung tayo man ay pinagpapala, kung tayo man ay iningatan niya, Lord, salamat sa pag-iingat mo. O kung tayo man ay bumabiyahe, saan man tayo naroroon, nasa ibang bayan man tayo, na ibang bansa man tayo man ay namamasyal, tayo man ay nagtatrabaho, pwede tayong makapanalangin sa ating Panginoon. At tandaan po natin, maging bahagi ng ating buhay ang tinatawag na panalangin, na anumang bagay na ginagawa natin,
masaya man tayo, malungkot man tayo, nahihirapan man tayo, o tayo ay nagiginhawahan, nagpe-pray tayo, nakakausap natin ng Diyos, naaalala natin ng Panginoon. Na ito po ang gusto ng ating Panginoon. Sa anumang sitwasyon, masaya, malungkot, nahihirapan, o tayo po ay successful, o tayo man po pinagpapala niya, o walang pagpapala, lahat po ng sitwasyon, anumang pagkakataon, nagagawa nating lapitan ng Diyos, pagtiwalaan ng Panginoon sa lahat ng bagay at sa lahat ng sitwasyon. No? Sabi po sa Biblia, in God all things are possible. Matthew 19:16, sa lahat ng sa lahat ng bagay, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, no? So, ibig sabihin, kahit ba yung sa sitwasyon na parang akala mo walang magagawa ang Diyos, akala mo wala nang susuungan wala nang solusyon ang problema mo, wala nang katagumpayan, no? Ang problema mo, pero kung lalapit tayo sa Panginoon, in God, sa ating Diyos, lahat ng bagay ay posible. Walang imposible sa Kanya. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Yan ang sinasabi sa Panginoon. Sabi sa Mark 9:23, through prayer, we can see the impossible things become possible because prayer is the launching pad of miracles, no? Yung mga bagay na imposible ay magiging posible kung tayo po ay mananalangin sa Diyos, no? Akala mo wala nang katugunan ng iyong panalangin, pero kung ikaw ay mananalangin, magtitiwala sa Diyos, no? Walang bagay na mahirap sa Kanya. Sa pamagitan ng panalangin, lahat ng imposible ay magiging posible sa ating Panginoon, no? How can we receive miracle? Paano natin tatanggapin ang mga himala ng Diyos kung hindi tayo marunong manalangin? Kung hindi tayo nagpe-pray sa Kanya? Kung hindi tayo lumalapit sa Kanya? No? Dito natin mapapatunayan na tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita, na tapat ang Panginoon sa Kanyang mga pangako. Kung tayo po ay mananalangin. Dahil ang panalangin, ito po ay paraan ng Diyos upang tayo po ay tumanggap ng mga himala sa ating mga buhay. Ephesians 3:20, Efeso 3, talatang 20. Ano po sinasabi sa Efeso 3, talatang 20? Now, to Him who is able, sa Kanya na kayang gumawa ng lubhang sagana, no? To do immeasurably, no? To do exceedingly, to do abundantly, more than all we ask or imagine, according to His power that is at work with us. Yan po ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Tingnan po natin sa Tagalog, sa Efeso 3, talatang 20. Sabi po sa Efeso 3, talatang 20, verse 20, ng Ephesians 3, sabi po dyan, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin, no? So, ibig sabihin, may kapangyarihang gumagawa sa buhay natin. Ito ay kapangyarihan ng Diyos, no? Pero, sabi dyan, sa Kanya, sino yung Kanya na tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon, na kayang gumawa ng lubhang sagana, na higit pa sa iyong hiningi at inisip. Ano hiningi mo? No? Ang hiningi mo ay isang bisikleta, pero ang kaya pa ng bigay ng Diyos sa iyo ay isang four-wheel car, no? Ang hinihingi mo ay maging makapasa ka sa iyong pag-aaral, sa mga test, sa mga final exam, pero ang binigay sa iyo ng Panginoon, ginawa kang cum laude o summa cum laude, no? Kaya ibig sabihin, higit pa sa iyong hiningat iniisip, ay kayang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon dahil may kapangyarihang gumagawa sa atin. At ang kapangyarihan yun ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating Diyos kung hindi tayo marunong mag-pray.
kung hindi tayo marunong manalangin, kung hindi tayo marunong lumapit sa Kanya, kung hindi tayo marunong ipikit ang ating mga mata, kung hindi natin marunong lumuhod para sa Kanya, no? So, ibig sabihin, inaakit tayo ng Diyos na manalangin upang gumawa siya lubhang sagana sa ating mga buhay, no? So, tandaan po niyan, there's something, may dakilang bagay na nangyayari sa Kanya na nananalangin sa ating Panginoon. Bakit panalangin, no? Number one, yung mga unang Kristiyano, yung early Christian, yung kanilang buhay was so powerful. Kung makikita po natin, babasahin natin ang aklat ng mga gawa o the book of Acts, makikita po natin na makapangyarihan mga gawa ng mga alagad ng mga Kristiyano noong unang panahon. Sabi nga po, they turned the world upside down. Napapatiwarik nila ang sanlibutan. Ibig sabihin ng napapatawarik nila ang sanlibutan, nababaliktad nila ang sanlibutan. No? Ibig sabihin, hindi sila nakikiayon sa sanlibutan, kundi iiba nila, napapatiwarik nila, napapasunod nila ang sanlibutan because of their prayer. No? Very powerful, very effective in evangelism, very effective in sharing the Word of God. Naakay nila maraming mga makasalanan, naakay nila maraming mga taong malayo sa Diyos para lumapit sa Panginoon, para sumunod sa Panginoon, para maglingkod sa Diyos, para magtiwala sa Diyos. Kaya napapatawarik nila ang sanlibutan because ang sikreto nila, they devote themselves in prayer. Acts 2 verse 42. Gawa 2:42. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi na ang mga Kristiyano ng unang panahon ay tagapagtiwarik ng sanlibutan. Napapabaliktad nila ang sanlibutan, no? Because they devote themselves to prayer. Verse 42 na Acts 2, sabi po sa Tagalog, no? Sabi po sa verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain na tinapay at manalangin. So they emphasize again and again about prayer. Ito yung pinakapunto, no? Ito yung sinasabi sa Book of Acts na mga Kristiyanong unang panahon ay nagbigay ng malaking panahon, nagbigay ng malaking halaga, nagbigay ng malaking oras sa pananalangin, no? Again and again, no? Ito po ang naging trabaho ng mga Kristiyano ng unang panahon, kaya sila'y makapangyarihan, kung kaya't sila ay powerful, kung kaya't sila ay effective in sharing the Word of God, effective in evangelism, because of prayer. Tandaan po natin mga kapatid, bakit ang mga Kristiyano ngayon ay hindi na nakapag-aakay ng mga kaluluwa? Bakit konti na lang ang mga kabataan na nag-aakay ng kaluluwa? Bakit konti na lang mga Kristiyano nakapag-aakay ng kaluluwa, nakapagdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo? Why? Because of lack of prayer. Dahil marami ng Kristiyano hindi nananalangin. Marami ng Kristiyano tamad manalangin. No? So, ibig sabihin, ito po ang totoo talagang dahilan kung bakit napakahina ngayon ng evangelism. Dahil maraming mga Kristiyano ang hindi nananalangin sa Panginoon. We must pray and pray without ceasing. Manalangin tayo paulit-ulit. Ibig sabihin ng paulit-ulit, manalangin ka ngayong umaga, manalangin ka mamayang tanghali, manalangin ka mamayang gabi, manalangin ka mamayang hapon. We can pray na ang panalangin ito, kahit hindi mo ipikit ang iyong mata, kahit hindi ka pumasok sa kwarto, kahit nasaan ka naroon, nasa sasakyan man, nasa pamilihan man,
pero ang isip mo at puso mo ay nakakonekta sa Kanya, nananalangin sa Kanya, yun po ay panalangin. No? Bakit napakahalaga ng panalangin? Why it is necessary? Bakit mahalaga ito? No? Okay, ang tanong ng iba, kung ang Diyos ay makapangyarihan at alam niya lahat ng bagay, bakit kailangan pa natin mag-pray? Ito yung sinasabi nila. Alam naman pala ni Lord ang ating pangangailangan. Bakit kailangan pa natin mag-pray? No? Posible na ito isang tanong din ninyo mga kapatid. Bakit tayo kailangan mag-pray kung lahat naman ng ating pangangailangan ay alam na ng Diyos? Sabi nga sa Biblia, bago pa natin ibuka ang ating mga bibig, alam na ng Diyos kung ano ilalabas ng ating mga bibig, no? So, bakit? But, tandaan po natin na may dalawang pinupulpil ang panalangin. Ito may ginaganap na mahalagang function o trabaho sa relasyon natin sa Diyos. Napakahalaga ng dalawang ito sa relasyon natin sa Panginoon. Number 1 is communication. Gusto ng Diyos na kausap niya tayong lagi. Gusto ng Panginoon na tayo'y laging kinakausap natin siya. At magagawa lang natin kausapin ng Panginoon pag tayo ay nananalangin. No? So, ito ang isang paraan para makausap natin ng Diyos yung pananalangin. So kaya nga, sinasabi ng Diyos, pray and pray and pray and pray. Kasi gusto ng Diyos, lagi tayong kausap. Why? Because He loves us. Diba? Nung ikaw ay nanliligaw sa iyong asawa, diba? Ano yung gusto mo? Lagi siyang kausap. Gusto mo, lagi mo siyang tinatawagan. Lagi kang nagbibigay ng panahon para makausap siya. Why? Because you love your wife, no? Gayun din sa iyong husband. Ganon din ang ginagawa mo. So, ang unang paraan para ma-open yung puso ng isang tao at makipagkausap ka sa kanya is through communication, no? To communicate, no? Para malaman natin kung ano laman ng puso niya. Ganon din ang Diyos para malaman natin kung ano laman ng puso ng Panginoon at para din malaman ng Panginoon kung ano nilalaman ng ating puso. It is fellowship with the personal God. Prayer is a fellowship with personal God, our Father, no? So, kaya napakahalaga sa Diyos ang panalangin dahil gusto niya na lagi niya tayong kausap because of communication, no? This is the reason why God created man. Ito ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang mga tao. Dahil sa lahat ng kanyang nilikha, tayo lang mga tao ang may kakayanan o kapasidad na makipag-usap sa Diyos. Hindi elepante, hindi aso, hindi ibon, hindi pusa, no? Kundi ang tao lang ay may kakayanan na makipag-communicate sa Diyos. So, kaya ibig sabihin, gusto ng Diyos tayo nagpe-pray dahil nasasabik siya sa iyo. Nasasabik siya sa atin lahat. No? Gusto niya na nakikipag-usap tayo sa Kanya. So, don't fail this desire, yung wag nating biguin ang Diyos sa ninanais ng Kanyang puso. No? So, kung hindi mo siya kinakausap, kung hindi ka nagpe-pray, wala kang communication sa Kanya. No? Naka-disconnect ka sa Kanya. Kung hindi ka nagpe-pray, hindi mo binibigay yung desire ng puso ng Diyos, which is prayer. Ang panalangin, ang gusto ng Panginoon, tayong kausapin. Gusto niyang makausap tayo. No? Nasasabik siya sa atin, sa ating mga salita, sa ating pakikipag-usap sa Kanya. At pangalawa, una, because of communication. Pangalawa, sabi ko nga ay dalawa lang to. Ang pangalawa is being part of His purpose. Na tayo maging bahagi ng Kanyang layunin. Na ang Diyos ay may purpose, no? Sa ating mga buhay. At gusto niya na tayo ay maging bahagi ng Kanyang layunin, no? Okay, paano natin maiintindihan kung ano yung purpose ng Diyos sa atin kung hindi tayo magpe-pray sa Kanya?
kung hindi natin siya kakausapin, kung hindi tayo mananalangin. Kaya tandaan po natin, God speak to those who take time to pray. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga tao na nakikinig sa Kanya. No? Nakikipag-usap ang Diyos sa mga taong nakikinig sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya, no? Ang Diyos ay nagsasalita. He listen to us when we are praying. Pag tayo ay nananalangin, nakikinig siya sa atin, no? At pag tayo ay nagpe-pray, no, nakikinig sa atin ng Diyos, no? Tandaan po natin 'yan. So, kinakailangan na meron tayong panahon na mag-pray sa Kanya. Take time to pray. Mag-pray tayo. Dahil pag tayo nagpe-pray, nakikinig ang Diyos sa atin, no? At nakakausap din natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, no? Okay. We can hear God's voice. Pwede natin marinig ang tinig ng Diyos. Pag tayo nananalangin, ako, ilang beses ko pong nararanasan po yan. Pag ako'y nakikipag-usap sa Diyos, lalo na yung malalim na pakipag-usap sa Kanya, malalim na pakikinaig sa Kanya, no? He speak when we pray. Nararanasan mo yun. Nangungusap siya sa ating mga puso, sa ating mga espiritu, no? And through His Word, maging sa pamagitan ng Kanyang salita, ay nakikipag-usap ang Diyos sa atin, no? Okay, Mark 1, verse 32. Marcos 1, talatang 32. Sabi diyan, dinala ang may sakit at inaalihan ng dyablo sa ating Panginoon, no? At sabi sa verse 34, at nagpagaling siya ng maraming may karamdaman, no? Ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo, no? Ito ang ating Panginoon Jesus. Siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit. Anumang sakit, anumang uri ng sakit, at maging yung mga inaalihan ng demonyo. At hindi niya tinutulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kanilang kilala. So, hindi niya pinapayagang magsalita yung mga demonyo, no? So, minsan, hindi natin kailangan kausapin kapag tayo may deliverance. Yung mga demonyo, hindi kailangan anong mapapakinggan natin sa kanila. Kung may mga bagay lang na dapat tayong itanong, pwede nating kausapin, no? Yung mga demon possessed, pero hindi nila si Jesus, bihira siya magtanong, no? Okay, verse 35. Ito po ang sikreto ng ating Panginoon. Kung bakit siya nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman, kung bakit siya nagpapalaya ng mga demonyo, no? Ano po ang dahilan? Sa verse 35, sabi dito, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. So, ito pong ginagawa ng Panginoon every day. Siya po ay pumaparoon sa isang lugar na tahimik upang manalangin. He separate himself in prayer. No? Ito po ang atin din dapat gawin. We must separate ourselves in prayer. Pwede nating ibukod, no? Pwede tayong bumukod sa iba, bumukod sa marami, no? Sa isang tahimik na lugar at magsimula tayo na maging bahagi ng kanyang purpose, no? Kaya si Jesus ay maraming mga kaluluwang naakay, no? Para sa ating Diyos, para makakilala sa Diyos, kaya maraming mga may sakit siyang napapagaling ay dahil ito ang naging lifestyle niya. Dumudulog siya sa Ama, nananalangin siya sa Ama. Even He is God, pero dahil siya ay nasa anyong tao, in a human form, kinakailangan niyang mag-pray. No? Okay, sa Mark 9,
after Mount of Transfiguration, na kung saan bumukod ang ating Panginoon sa mga alagad upang mananalangin, at naroon nagkaroon ng ng Transfiguration sa bundok na yon. At pagkatapos po ng bagay na yon, sa verse 14, sabi, nakikipagtalo sa mga alagad ang mga eskriba. Ang mga eskriba daw po ay nakikipagtalo sa mga alagad. Verse 15, dumating si Jesus. At sa verse 16, tinanong ni Jesus ang mga alagad, ano ang pinakikipagtalo ninyo sa kanila? Sinabi ni Jesus sa mga alagad, bakit kayo nakikipagtalo sa kanila? At sumagot ang isang alagad, ang sabi, Guro, sumagot po ang isang tao, sabi, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki, no? Na may isang espiritong pipi. So, ibig sabihin, itong lalaking ito ay nagsalita na sabi niya, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may espiritong pipi. Kaso, si Jesus wala pa noon. Kaya, nadatnan niya ang mga alagad, ang mga eskribay nakikipagtalo sa kanyang mga alagad. Sabi niya, verse 18, at saan man siya alihan nito, ay binubuwal siya. Ito ang ginagawa ng espiritong masama o masamang espiritu sa kanyang anak na mayroong espiritu ng pipi. No? Pipi, hindi siya nakakapagsalita. No? It is a spirit, no? Minsan, yung mga sakit karamdaman ay bunga ng masamang espiritu, no? Sabi, ibinubuwal siya, nagbubula ang kanyang bibig, at nagngangalit ang ngipin, at unti-unting natutuyo, no? So, ibig sabihin, hindi maganda yung kalagayan ng kanyang anak. Pinahihirapang lubos ng masama. Pinahihirapan lubos ni Satanas, no? Ng masamang espiritu. At sinabi ko sa iyong mga alagad, na siya palabasin at hindi nila magawa. Ito ang problema. Dinala niya yung kanyang anak na pinahirapan ng masamang espiritu, may espiritu ng pipi. Pero wala doon ang Panginoong Hesus kaya nga nakikipagtalo yung mga alagad o yung mga eskriba sa kanyang mga alagad. Dinala niya, pero wala si Jesus, kaya sinabi niya sa mga alagad niya, pero ang mga alagad, hindi nila magawang mapalabas ang masamang espiritu. Yun, no? Hindi nila gawa. At sinabi ng Panginoon Hesus sa verse 19, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan titiisin ko kayo? No? Dalhin ninyo siya rito sa akin. So ito ang sabi ng Panginoon, O lahing walang pananampalataya. So, ibig sabihin yung mga alagad nakatikim po ng review sa ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus, kayong mga walang pananampalataya. No? Ibig sabihin, yung bagay na yun, hindi nila magawa na mapalabas yung masamang, yung masamang espiritu dun sa katawan ng lalaki na may espiritu ng pipi, no? At pagpakita niya, at nandinila niya kay Jesus sa verse 20, at pagkakita niya sa kanya, pagdakay pinangatal siyang lubhan ng espiritu. So, nanginig, no? Yung pinangatal siya ng espiritu, ng masamang espiritu, at nalugmok siya sa lupa, at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. Ganito po isang karanasan namin. Kasama ko po noon si Brother Lodi na may pinag-pray kami dito sa Matantubig, no? Meron po siyang espiritu of suicide, no? Magpapakamatay. Kaya po ako sinundo, no? Dahil sabi nga po, magpapakamatay. Unbeliever po yun, yung lalaki, yung babae na yun. Ganito po nangyari sa kanya, no? Nung kami po ay, nung nireview ko siya, ang espiritu masama na nasa kanya, spirit of suicide, ang ginawa po ng bahay, nagpagulong-gulong po siya. Bago lumabas po yung masamang espiritu sa kanya, ay nagpagulong-gulong po siya. Kaya, may, yung madumi po itong babae na to. Yung pinag-pray po namin, ang pangalan po niya ay Virgie, si Ate Virgie, no? So, ganito rin ang nangyari sa ating Panginoon. At salamat po sa Diyos, si Ate Virgie ay nakalaya dahil pinalaya siya ng ating Panginoon. Dahil yung spirit of suicide ay nirebuke ko sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Pero tandaan nyo, hindi po ako ang nagpapalaya, kundi si Jesucristo po ang nagpapalaya. Ginagamit lang po tayo ng ating Panginoon para makalaya yung mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Kaya nga napakahalaga ng papel po ng isang Kristiyanong nananalangin at nagpapagamit sa Diyos. Kasi kung wala pong magpapagamit sa Diyos, baka namatay na po yung babaeng yun, baka nag-suicide na hindi na po namin abutan. No? Okay. So, verse 21, tinanong ang ama, kailan pa ang panahon nangyari doon sa kanya? Ang sabi ng kanyang tatay, mula pa ng pagkabata. No? Madalas na siya nahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus sa lalaki, kung kaya mo ang lahat ng bagay may pangyayari sa kanya na sumasampalataya. So, challenge ni Lord Jesus Christ ang faith ng kanyang ama. Kung merong pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung kaya mo, nananampalataya ka ba? Kung kaya mo manampalataya, ang lahat ng bagay may pangyayari sa kanya, nananampalataya. Kung tayo sasampalataya, walang bagay na imposible sa Diyos. Di ba nabanggit ko sa inyo kanina na ang prayer is a launching pad para sa mga himala ng Diyos. Because someone prayed for him. No? Someone prayed for him. No? Si Ate Virgin nakalaya because someone prayed for her. No? Sabi niya, kung kaya mo sumampalataya, lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanya sumasampalataya. Verse 24. At sumigaw ang ama ng bata. Isang sigaw na napakalakas na sabi niya, nananampalataya ako. Narinig yun ng masamang espiritu. Ayaw ng masamang espiritu. Ayaw ng mga demonyo. Ayaw ni Satanas na tayo nananampalataya sa Diyos. At pag narinig niya na meron tayong pananampalataya, kaya napaka-bisa ng tinatawag na right confession. Dapat kino-confess mo. Dapat sinasabi mo, nananampalataya ko. No? At ang sabi ng lalaki, tulungan mo ako sa kakulangan ng aking pananampalataya. May pananampalataya siya, pero sinabi pa niya sa Panginoon na with humbleness, na magpapakumbaba, tulungan mo ako sa aking pananampalataya. No? At ang verse 25, at ang pipi at bingi, no? Kapag ang tao ay pipi, bingi din siya. No? Kaya, yung nirebuke ni Jesus, yung espiritu ng pipi at ng pagkabingi, no? Lumabas ka sa kanya, no? At huwag ka na muling pumasok pa sa kanya. At sa verse 26, at siya ay gumaling. Verse 28 to 29, bulungan yung mga alagad. Ano ang sabi na? Paano kaya niya yun napalabas? So, yun din ang tinanong ng mga alagad. Panginoon, paano mo siya napalabas? No? Verse 29, ito ang sagot ng Panginoon. Ang ginto ay hindi mapapalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng pananalangin. So, napakalinaw na sinabi ng ating Panginoon na ang mga ito ay hindi mapapalabas kundi sa pamagitan lang ng pananalangin. So, si Jesus Christ ay nagtuturo sa atin ng isang prinsipyo at hindi formula, no? Kundi isang prinsipyo na ang sabi niya, hindi mapapalabas kundi sa pamagitan ng panalangin. So, itong ginawa ng ating Panginoon. Lifestyle niya ang prayer. Lifestyle niya, ugali niya, gawain niya. Sa buhay niya, araw-araw ang pananalangin. Minsan, mga Kristiyano, minsan nananalangin lang tayo pag nandun na yung problema. No? O pakipag-pray mo nga ito, may espiritu, may masamang espiritong tumatahan sa kanya. Ano ginagawa ng mga Kristiyano? Saka lang magpe-pray. Huwag nating gawing ambulansya ang prayer, kundi araw-araw manalangin tayo. Pagka araw-araw nananalangin ka, anytime na may dumating na kailangan ipag-pray, kaya mong puntahan, kaya mong ipag-pray,
Hindi ka matatakot dahil ikaw ay handa. Tama? No? Tama? Tama. No? So mga kapatid, hanggang dyan na lang po. Kasi, at ipagpapatuloy na lang po natin to. No? So, hindi pa po tapos. Pero siguro, naintindihan yung mabuti, no? Na kailangan natin ang pananalangin. Manalangin tayong palagi. Yan po tinuturo ng Panginoon. Pray sa mga ginagamit ng Diyos. If you are a pastor, kung ikaw ay leader ng church, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, kahit na mga hindi ginagamit, plain member ng church, pwede ka mag-pray sa mga may sakit. Kahit ikaw ay walang posisyon sa iglesia, hindi ka leader, hindi ka pastor, hindi ka song worship team, pwede kang mag-pray. Kailangan nagpe-pray ka araw-araw. No, hindi na kailangan magkaroon ka ng titulo. Ang mga bagay na yun ay titulo lang. Ang pagiging pastor, ang pagiging leader, ang pagiging worship leader, worshiper, mga titulo lang yan. Pero kahit wala kang titulo, kahit hindi ka ginagamit sa church, wala kang posisyon sa church, kahit na uma-attend ka lang linggo-linggo, nakikinig lang ka lang lagi ng ating live stream, no? Mga kapatid, pray, pray, pray. Ito po ang isang paraan para tayo maggamit mabuti ng Diyos. Yung lagi tayong mananalangin. Na kahit sino kaya mo ipag-pray. Anak mo kung may sakit, kahit di mo natawagin ang pastor, ang pastora, pwede mo ipag-pray. Gagaling yan. Hindi tayo ang manggagamot. Hindi ako ang manggagamot. No? Kundi ang ating Panginoong Hesus ang manggagamot. Kung tayo lagi nagpe-pray, pwede ka maging daluyan ng himala. Daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito na sinasabi na prayer should be our lifestyle. Na kinakailangan manalangin kaming walang patid, manalangin kaming palagi, manalangin kaming tuloy-tuloy. It should be our lifestyle. Ito kinakailangan namin gawi araw-araw na kami nananalangin. Hindi namin gagawing ambulansya ang panalangin, kundi alam namin sa pamagitan ng pananalangin, kaya mo kami magamit sa ibang sitwasyon, sa ibang kaparaanan, para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwatian. Salamat po sa mga kapatid na nagagawa at nagagampanan ang trabahong pananalangin. Pero kung may mga pagkukulang, ang bawat isa, hinihingi po namin ng tawad. Tulungan mo mula sa gabing ito, matuto po sila. Yamang inaral po namin ang patungkol sa panalangin. Lord, tulungan mo po na baguhin ang aming mga kapatid na maging masipag na sa pananalangin, pakikipag-usap sa iyo. Na maging kagalakan namin na tumawag sa iyo. Dahil ito nga po ay naisin mo. Kami ay tinatawag mo upang mag-pray sa iyo palagi for communication. Para malaman namin ang purpose mo. Kung ano yung hangarin mo sa aming mga buhay. Sa oras nito, Lord, ilagay mo sa aming mga puso ang desire, malaking pagnanasa na makipag-usap sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, tulungan mong buhayin ang espiritu ng bawat isa upang ang bawat isa ay magkaroon ng desire na mag-pray para sa iyo. Manalangin sa iyo, nakausapin kang lagi, anumang panahon, anumang sitwasyon, saan mang lugar, kami pwedeng manalangin at tumawag sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin at tulungan mo po, Panginoon, na i-share namin to sa maraming mga Kristiyano, sa maraming mga tao, kakilala namin, Kristiyano man o hindi. Lord, maraming salamat. Tulungan mo po, Panginoon, na hipuin ang puso, ang buhay, ang espiritu, ang kaluluwa ng bawat isa na magkaroon ng gana sa pakipag-usap sa iyo mula ngayon. Kausapin mo sila bago matulog, Panginoon. Malaman nila ang tunay na kahalagahan ng pananalangin. Maraming salamat. Ito po ang backbone ng bawat isa sa amin, ng church. Tulong mo maipag-pray namin ang church, ang iyong iglesia,
ang mga ginagamit mo sa iglesia, ang lahat ng mga kasamahan namin sa church, aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga taong nakakasalumuhan namin sa araw-araw. Dinadalangin po namin ngayon ang mga may sakit, saan man sila lupalo, Panginoon, pagalingin mo sila, kilala mo kung sino merong pananampalataya sa kanila, at lahat ng may pananampalataya sa iyo, abutin mo po sa sila, at ipagkaloob ang kagalingan sa pangalan ng Panginoon Jesus. I rebuke the spirit of sicknesses and diseases na gumagawa sa kanilang katawan right now in the name of Jesus Christ of Nazareth and the power of the Holy Spirit. I rebuke you. Your sicknesses and diseases come out over their lives, over their bodies, in Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit, and receive healing right now. Sa oras na ito, ang kagalingan na nagmumula sa aming Panginoon, sa ating Panginoon, ang padaluyin mo sa kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan. At sa oras na ito, kompletong kagalingan, kalayaan ay pagkaloob mo sa bawat mga kapatid, sa bawat taong nakikinig ngayon na may sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po mga pangangailangan pinansyal, may mga mabibigat na problema, may mga bayarin na hindi nila mabayad-bayaran, may mga malalaking utang, Lord, abutin mo sila, pagpalain mo ang kanilang negosyo, ang kanilang mga trabaho, ang trabaho ng kanilang mga anak, asawa, pagpalain mo ang kanilang buhay, tulungan mo makabayad sila sa mga utang, tulungan mo na wag silang mabaon pa sa utang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sila na may mabibigat na suliranin, pagkalooban mo ng lunas ang kanilang mga problema, Panginoon. Sa oras nito, magbigay ka ng katugunan, solusyon sa kanilang mga pangailangan, mga problema. Ngayon din, sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, yung mga kapatid namin na may sakit, Lord, yung mga mahal sa buhay namin na mayroong sakit na cancer, we rebuke the spirit of cancer sa kanilang katawan, sa kanilang buhay, sa pangalan ng Panginoon Jesus. I rebuke the spirit of cancer cell. In Jesus' name, we rebuke you. Pinalalayas namin kayo sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. At ang kagalingan ay padaluyin mo sa kanila mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po. Ang pag-ingat mo at pagliligtas ay sumaamin palagi. Basbasan mo po ang bawat isa. Kami po'y pagpalain mo. Kami po'y pagpalain mo financially, materially, physically, emotionally, at higit sa pagpapalang spiritual, Panginoon. Sa oras na ito, maraming salamat sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay, maging ang aming mga mahal sa buhay. Basbasan mo at pagpalain ang bawat isa amin, ang Iglesia Jesus the True Light Church, ang lahat na nakikinig. Kilala ko man o hindi, pagpalain mo sila. At sa oras na ito, tulungan mo po, Panginoon, na basbasan mo sila, pagpalain mo sila ng iyong mga salita, na palagian sila makinig, na lagi nilang gawin ang pakikinig na yung salita, ang pananalangin, ang pagbabasa ng salita. Salamat po sa katugunan sa mga panalangin ito, sumayo ang kapurihan, kalwatian, karangalan, paghahari ngayon at magpakailan pa man. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po.